Mga kaibigan, bago po matapos ang buwan Agosto, lumapit sa ating si Mary Ann Caballio para sa problema ng kanyang asawang si Isaiah sa SSS contribution nito. Pero isang magandang balita po nakarating sa Responde kaugnay sa kaso ni Mang Isaias ilang araw matapos na idulog ito ng programa sa SSS. Balikan natin ang kwento nila at alamin kung paano nasolusyonan ang kanilang inilapit sa atin. August 31 nang ipinalabas sa Responde ang kwento ni Isaias Caballio, family driver ng negosyanteng si Jose Wong. Nabangga si Isaias na isang kotse habang sakay ng kanyang motor noong umaga ng January 2, 2012. 11 araw na na-confine sa ospital si Isaias. Sandali ring nawala ang alaala nito at kinailangang sumailalim sa mga therapy. At dahil sa nangyaring aksidente, hindi na muling pinagtiwalaan na mag-drive sa pamilya ng negosyante si Isaias at tanging pamamasada ng tricycle na lang ang pinagkakakitaan nito ngayon. Kaya naman hirap na hirap ang pamilya ni Isaias, lalo na si Mary Ann na asawa nito. Masakit sa akin kasi yung kinikita niya dati nawala. Hindi kagaya dati po na ibibigay namin yung pangangailangan ng mga anak ko. Ngayon, wala talaga. As in, baon sa utang, ganon. Naisanlan namin yung motor. At dahil sa hirap ng buhay, sinubukan ni Mary Ann na mag-apply ng SSS Sickness Benefit. Ngunit ang SSS contributions ng kanyang asawa ay nasa ilalim ng SSS account ng boss nitong si Jose Wong na may SSS number 03-359-1000-1. Ang problema, may katulad na SSS number si Jose Wong, isang kumpanya, ang Newberg Company na nasa Frisco at doon na ipasok ang SSS contributions ni Isaias. Ayon sa SSS, kailangang ma-delete ang kanyang record sa nasabing kumpanya at mag-issue ng statement ang Newberg Company na hindi nila empleyado si Isaias Caballio. Bilang tugon, inilapit ng Responde ang kanyang problema kay Ms. May Rose Francisco ng SSS at nangako ito na tutulungan si Isaias sa kanyang problema. Makikipag-ugnayan na lang kami sa Diliman Branch, Caloocan, saka San Francisco del Monte para matulungan namin na mailipat kaagad at makapag-claim ng sickness benefits. Pangakong tinupad nga ng SSS. Nitong Sabado, binisita ng Responde ang pamilya Caballio sa kanilang tahanan sa Mali, San Mateo, Rizal. Laking pasasalamat ng mag-asawa sa lahat ng tumulong sa kanila para maayos ang problema nila sa SSS. Nandun pa po kami sa Maine, nagagalak po talaga kami na hindi po namin ma-express po yung sarili namin. Parang gusto kong umiyak noon kasi antimano, agad-agad, na-delete ka agad. Tuwang-tuwa ho kami ng mister ko. Kaya maraming salamat po sa Responde po talaga dahil natulungan niyo po kami kaagad-agad po. Talagang action, tugon, agad. Agad-agad talaga. Kaya maraming salamat po. Sana po makatulong pa po kayo sa ibang mga tao na nangangailangan din ng tulong gaya po namin. Ms. May Rose, maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa amin ng aking mister sa pagdidelete po ng kaparehas po na number po ng isang kumpanya, yung number po ng boss niya. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin nung makukuha namin yung tatanggapin namin sa SS. Sapagkat sa ngayon po wala pa akong trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako. At sa SS po, salamat din po sa inyo at tinugunan niyo po yung aming panawagan. At sa tulong po ng Responde, sila po ang nagbigay po sa amin ng pag-asa na makuha po yung aming kukunin sa SS. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Kay Isaias po, Mary Ann at sa buong mamilya ng Caballio, salamat sa panitiwalang ibigay nyo sa amin pong programa. At maraming salamat din kina Orly at Tess Handa, again din kay Melquiades Manalo ng Modesta, San Mateo, Rizal. At maraming salamat kay Ms. May Rose Francisco, ang Chief na Media Affairs ng SSS dahil sa kanyang mabilis na pagtugon sa aming inilapit sa kanyang problema. Higit po sa karangalan at papuring aming tinatanggap ay ang aming kaligayahan na kayo ay aming mapaglingkuran dahil higit ang aming kagalakan kapag may nasa sa kaming kaso. Para sa amin,
Ang kaso ito ay ganap ng case closed. Mga kaibigan, bukas po makakaranas ng brownout ang ilang mga lugar sa Pasig City at ang General Trias at Tansa sa Cavite. Narito ang mga apektadong lugar. Mga kaibigan, nawawala po si Mark Anthony D. Aguilar, 30 years old. Siya po'y huling nakita kahapon ng tanghali September 9 sa kain ng kanyang Toyota Altis Model 2010 color, black plate number NQX411. Hanggang ngayon po, hindi po makontak ng kanyang mga kamag-anakan ang kanyang telepono. Sina Mark ay taga 793 Baybay Street, Concepcion, Marikina City. Sakaling meron po kayong impormasyon kaugnay sa kanyang kinaroroonan, maaaring tumawag lamang po sa cellphone number 0926-638-4570 at hanapin ang kanyang kapatid na si Sharon Rona Aguilar Mijares. Mga kaibigan, nawawala po sina Bernardino Protasio alias Berling Labog, Nicanor Cawilan at Venerando Mosqueda. Sa mga may impormasyon sa kanila, maaaring pagbigay alam lamang sa mga numero makikita sa inyong mga screen. Narito ang kanilang mga larawan. Samantala, narito naman ang mga batang nawawala at kinupkop ng DSWD. Nananawagan ang ahensya sa mga magulang ng mga batang ito makipag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan o sa aming buong programa. Tawag lamang po 491-7844 or mag-text sa 0932-525-0268. Narito ang kanilang mga larawan. Paalala lamang po sa mga mag-detect sa Responde, pakitext lang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman ng reklamo. Narito naman ang mga numero at iba pang detalye maaari niyong tawagan.
Labis-labis po masasalamat ng responde sa Scan International na nakatuwang ng programa sa aming pong pagresponde ng Biyernes sa Santa Maria, Bulacan. Sila ay sina Edmundo Magtalas, June Alfonso, Romeo Nari Jr., Mar Alvarez, Chris Villanueva, Ernie Gumatay, Junard Ornedo, Marcela Pautin, Ronnie Ugarte, Danny Lumibaw at yan ay sa pangunguna ni Mr. Jun Lopez. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ng kasong tinutukan na responde inyong mapapanood sa mga susunod na araw. Maraming salamat din po kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng bumubuo ng Galvez Clinic dahil sa mausay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ng inyong kutis. Ang responde, mapapanood nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang responde, hati ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Magandang gabi, ako si Oning Miranda, na patuloy na nagsasabing walang mananagot kung walang magsusuplong. Magkita tayo sa Miyerkules.